Yo, what's up sa inyo mga kwento? So, kumusta? So, nasa kusina naman tayo ngayon. Ilutuan namin. So, ito yung magiging kusina nyo rito pagdating nyo sa Japan. Ayan. Ayan, tapos nakaseparate yung lababo, yung lutuan, yung rep. Ayan, yung ito yung isang kwarto. Share ko nga muna pala bago ko. Ayan. Ito yung kwarto ng samahan ko. Tapos, kapag medyo matagal ka na dito sa company nyo at ikaw ay naging senpai na, so mabibigyan ka ng privacy kagaya sa akin. So ito yung sa kwarto ko. Ito naman yung banyo namin. Yan, CR namin. Tapos doon yung liguan. Yan, yun ang washing machine. So lahat nag-separate. So ito yung liguan, ito yung CR. Tapos mayroong pintuan dyan para hindi naman marinig yung ingay. Pag may naglalaba, kagaya may naglalaba, medyo maingay yung washing. So kailangan natin ng pintuan para pag may natutulog, hindi naririnig sa loob. Siyempre, kailangan magpahinga kahit trabaho. So bali, mag-isa lang ako sa isang kwarto at sila dito kahit dalawa. So ganoon na nangyayari dito sa mga kwarto o yung mga tirahan ng mga trainee visa. Kapag ikaw ay baguhan, siyempre kailangan makisama kapag ganyang may kwarto-kwarto. Ang sa loob ng isang unit o sa isang studio type ay 3 tao at 2 kwarto yun at baguhan kayo. Siyempre kayong 2 baguhan sa isang kwarto at yung senpai ninyo ay doon sa isang kwarto, yun ay sarili niya. O parang pagka dumating naman yung time at umuwi na yung senpai na yun, yung mas nauna sa inyo. Senpai yun kasi mga tatawag namin senpai. Parang kuya-kuya namin dito, sila yung mas na una sa amin, so parang sila yung mas mag-guide sa amin sa lahat ng aming gagawin dito, dahil sa company. Kaya tinatawag namin silang senpai o parang pinakakuya-kuya namin kahit na sila ay mas matanda sa iyo. Ganun yun, ganun yung mga kwento. So parang sila yung, kasi sa isang kwarto rito kailangan talaga may isang senpai. So kagaya ng mga rice cooker, mga nakakanji, mga nakakatakana. So hindi pa totally alam ng mga baguhan. So by the way, bago po may kwento lahat ng dito, meron ako i-share sa inyo ng mga good news. So good news po muna tayo mga kwento, Dito na ako sa kusina nag-vlog kasi medyo mainit sa Amerika dito sa Japan. So napakainit. Kung ano yung init sa Pilipinas, ganoon din po yung init dito sa Japan. So kape muna tayo. Ito mga kwento, share ako ng mga good news dito. So talaga matutuwa at lalong mas kaganahan, mas may inspired na maselect o makapunta dito sa Japan yung mga nag-apply na kagaya kong trainee visa. So noong bago ako last month, nag-check po ako ng palitan. Itong number 1 ko talagang i-share ito. Nag-check ako ng palitan ng yen to peso nung last month ay 36.80 o yung 10 lapad na sa 36,800 na lang. Yun na lang ang naging kapalit ng 10 lapad dito. Pero ngayon, as of mag-August na, July 27 na ngayon, nag-check ako kanina, pagkagising ko, naging 38 na yung palitan. So yung ibig sabihin, yung 36 point something, naging yung 10 na ipapalit pa, naging 38 na. At ang sabi sa sinusundan kong news dito sa Japan, kahit pa paano nakakaintindi tayo ng kahit konting Nihongo, ay dire-diretso na at hopefully magdire-diretso na ang pagbabalik ng pagtaas ng yen to peso, para yung mga trainee visa na kagaya sa amin na medyo kasi talagang mas mababa po yung per hour ng mga trainee visa or SSW kaysa yung mga Nikijins na paulit-ulit kong sinasabi na kino-compare nila yung sahod ng mga Nikijin, yung mga may lahing Hapon, yung mga nakapangasawang mga Nikijin. So yung mga long-term visa kung tawagin dito ay dihamak na mas mataas po yung per hour nila kaysa sa amin na trainee visa o SSW na dumaan through agency sa Pilipinas. So kami po yung nagtitraining ko kaya mas mababa po tayo ng mga 2,000 to 3,000 yen per hour o mas mataas pa doon. So tayo, meron po tayong parang 1,100 ang per hour natin o nasa 500 pesos yung nagiging per hour ng mga trainee visa dito. Yun po yung una kong ibabalita, yung pagtaas ng yen to peso. So sana patuloy na yung pagtaas ng yen to peso para kahit makasahod lang tayo ng 12 or 14 na lapad ay nasa 60 pesos, 60,000 na. Nasa 60,000 pesos na yung magiging basic ulit natin dito.
Ngayon, ito naman yung pangalawa. Ang pangalawa mga kwento, no, sa mga may nagbalita, pag sa balita talaga na parang yung mga trainee visa, kagaya sa akin, kung sana na maabutan ko sana, yung mga trainee visa ay after ng 3 years, kagaya yung mga baguhan, after ng 3 years nila dito sa Japan, ang binabalak ng gobyerno ng Japan, mga kwento, ano, ay ididiretso na nila sa pagiging, kung gusto pa nila magpirma ng another contract, yun ay ididiretso na nila sa SSW o yung Special Skilled Worker. Hindi na kailangan ipasa mo yung exam. So siguro ang mangyayari mga kwento, yung mga company na ang maglalakad sa gobyerno dito sa Japan kung paano nila gagawing SSW1, yung dating trainee visa. Kasi ito yung mga kwento kung ikaw ay isang trainee visa, dati yung naabutan ko yung time na kalakaran dito sa Japan, kung ikaw ay trainee visa, ikaw ay meron kang 1 year, 3 years, and 5 years. Yung bago matapos yung 1 taon mo, kakwento. So, kailangan mag-take ng paper exam dito ulit sa Japan at kailangan mo ulit mag-skill test. Kung gusto mong another plus 2 years para maging ikaw ay 3 years, diba? Unang mong kontrata mo 1 taon, matapos na yon. So, kung mag-decide ka hindi ka na mag-renew, pwede man tapusin yung 1 taon at pwede ka na umuwi. Pero kung mag-decide ka na plus another 2 years ka para maging 3 years, so kailangan mag-take ulit ng skill test at yung paper exam. So parang ginawa nyo sa agency, exam lang kayo ng tama o mali. Yung kasi ang magiging exam mo dito tama o mali about sa company, ginagawa sa araw-araw sa company, mga bawal. Yun lang po magiging exam ninyo. And then, yung skill test, kung ano yung naging skill na in-apply mo dito, halimbawa kung ikaw ay welder, so mag-welding ka lang din mag-welding ka lang din po uli doon. And then, kung ikaw ay machinist, kung magpe-press machine ka, titignan din ng mga Hapon yun. So, actual po yung sinasabi ko, titignan ka ng mga Hapon kung ikaw ay talagang qualified for another plus 2 years ng iyong kontrata. Kung ngayon, pagka gusto mong 5 years, ganun uli, magtitake ka uli for another 5 years. So yun po yung dating kalakaran ng isang TITP o yung Technical Intern Training Program, yung TITP kung tinatawag nila. Ngayon, nabalita ako dito sa Japan, binalita po nila na binabalak ng gobyerno ng Japan. So after ng 3 years contract ng isang trainee visa na kagaya ko, itatalon na nila sa SSW1. So wala nang plus 2 years na another 5 years yun, matik na after 3 years mo, magpipirma ka na ng SSW1 at ang sinasabi nila ay kahit hindi na muna mag-take ng exam or di kaya ipasa exam. So parang company ng lalakad. So doon, pag ikaw ay SSW na dito mga kwento, no? So pwede na po tayong magbakasyon kahit every year na 1 month. At hindi lang po yung mga kwento ang makagandahan po dito sa Japan. So pwede mo nang invite yung asawa mo, yung nanay mo. Pwede i-invite yun na para makapag-tour dito. Yun po kagandahan ng SSW1 talaga. So kung gusto mo talagang tumagal pa, so kailangan mo ulit mag-take ng SSW2. So hindi ko na alam kung paano ang kalakaran doon. So pero yun lang po ang sinashare ko, yung pagiging trainee visa to SSW1. Yun po yung binabalak ng Japan. So ito pang magandang mga kwento. Another good news na lang po sa ating mga trainee visa or SSW. So napanood ko na lang po sa isang news. So hindi ko lang po ito si-share na ako lang nakakahaka na gawa-gawa ko lang. Ito yung sinishare ko lang na talagang yung sinusundan ko news ay legit naman po talaga yun, na all about sa training at sa government, na kung ano yung communication at nangyayari sa pagiging trainee visa natin sa SSW natin at yung binabalak ng gobyerno ng Japan sa mga kagaya natin. So binabalak po nila na parang i-minimum na nila yung trainee visa at SSW na 1,500 yen. So kung yun ay magtutupad at 1,500 yen ang pagiging per hour mo, at kung ikaw ay at yung palitan ay babalik ng 40, 45, 46, Diyos ko, medyo malaki po yung magiging dito, basic monthly salary natin dito kung halimbawa ngayon ay matutuloy. So ang magiging parang basic monthly salary natin, kung kwentahin ko na lang siguro na sa
60 to 70,000 yen. Ay, 60 to 70,000 pesos kung magiging 154 per hour natin. Eh, paano ba pag mayroong overtime, pag mayroong Sabado, pag mayroong night differential? So, malaki yung magiging pwede natin kitain. Kaya sana tuloy-tuloy yung magiging yung good news na nababalitaan namin dito. Hindi lang po ako yung nakakabalita ng ganong kaganda na nangyayari o binabalak ng gobyerno dito sa mga trainee visa na kagaya sa amin. So, yun po yung isang good news ko na binabalak na po nila na parang gusto nilang gawing minimum wage ng isang trainee visa o SSW ay yung pagbibigay ng 1,500 yen per hour. So ngayon, another good news na naman po sa lahat po ng nagbabalak mag-apply dito. I-share ko po yung aking agency at aming company ay hiring. Kung kayo po ay isang spray painter, nagpipinturo kayo gamit ang spray gun, ayan, spray gun, spray painter kung tawagin, ng mga kuruma, ng mga sidecar ng motor, ng kung ano-anong pinipinturahan nyo, i-try nyo pong mag-apply sa UNO dahil ang aming company ay hiring po ngayon ng isang spray painter at siguro ang alam kong tao na kukuhanin po nila hindi na pong babanggit pero marami pong tao ang kukuhanan nila, marami pong tao yung kukuhanan ng company namin kagaya nakaraan. So ngayon pa lang po ay mag-inquire na kayo, magpunta na kayo sa UNO pero bago po kayo magpunta sa UNO, mag-comment po kayo sa video na to at i-personal message nyo po ako o kaya kayo para masabi ko sa inyo kung paano nyo po masasagot yung tanong ng UNO kung saan nyo nalaman nyo pag-hiring ng aming company. Mag-message lang po kayo mag-comment lang po kayo dito sa video na to. So, yun po yung isang magandang good news. Another good news na naman po. Di ba nung nakaraang buwan, dire-diretso na 2 months o 3 months lang nagbibigay ng ayuda. Hanggang ngayon nagbibigay ng ayuda dito sa Japan, 10 lapad. Magkano ba 10 lapad? Sa 37,000 nakaraang buwan So 37,000 sa Philippine money, gaano kalaki ang 37,000 na ibibigay na ayuda kada pag halimbawa kung ikaw ay qualified, bibigyan ka ng ayuda. Gaano kalaki yung 37,000 ngayon? Another ayuda na naman yung naririnig namin na parang may 7 lapad na naman na mabibigay. Grabe yung Japan. Hindi ko ine-expect na ganun. Ang maganda pa nun, babagsak na lang sa ATM mo. So, yun ang magandang pagpapamalakad ng pagkuha ng ayuda dito. So, yun po yung mga good news na gusto kong ibahagi sa inyo. So, sana itong video na to ay makatulong, mas lalong ma-inspire sa mga nangangarap magtrabaho dito sa Japan. Kaya yung mga nag-back out noon na nagbumigay o nag-give up sa pangarap na kasi bababa at hindi na maganda magtrabaho sa iyo. Yung mga nag-a-advise noon na hindi na ganun kaganda sa Japan. So ngayon, buwabalik na lahat na parang halos nadodoble na yung yung swerte, yung dating nawawala sa mga trainee visa, halos madoble na ay talaga naman. Kaya kayo na naging parte na ng vlog na to, nanonood lagi, sana huwag kayo mag-give up, galingan ninyo, magtiis, magtiyaga lang kayo, mag-antay ng para sa darating din yun para sa inyo. So hanggang sa uli, salamat.